Kumusta mga brad? Kilalanin naman natin si Jang Song-taek na uncle ni Kim Jong-un na kanyang inexecute sa pamamagitan ng pagpapakain sa aso. Bakit ito nagawa ni Kim Jong-un sa kanyang uncle? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! December 12, 2013, ginulantang ng buong mundo nang nabalitaan na ang uncle ni Kim Jong-un na matagal na niyang kasakasama ay kanyang inexecute at pinatawan ng hatol na kamatayan. Anong nangyari? Ang uncle ni Kim Jong-un ay si Jang Song-taek. Siya ang asawa ni Kim Kyung-hui na nag-iisang babaeng anak ni Kim Il-sung at nakababatang kapatid ni Kim Jong-il. Si Jang Song-taek ay leading figure sa gobyerno ng North Korea. Siya ay pinanganak noong January 22, 1946 sa Chongjin, North Korea. Graduate sa Kim Il-sung Senior National High School bago mapunta sa Moscow na parte ng Russia. Dito niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Moscow State University. Nang bumalik sa North Korea si Jang Song-taek, kinasal siya sa kapatid ni Kim Jong-il na si Kim Kyung-hui. Sila ay may anak na babae, si Jang Kung-sung, na naninirahan sa Paris bilang international student. Anyway, pag-usapan muna natin saglit itong anak ni Jang Song-taek na si Jang Kung-sung. Tulad ng sinabi ko kanina, naninirahan siya at nag-aaral sa Paris. Ayon sa mga kaibigan niya sa Paris, si Jang Kung-sung ay matangkad at maganda by Western standards. Hindi nga daw nila alam na North Korean ito eh. Si Kim Jong-il pa ang leader ng North Korea that time. Nang maglabas ang order ang gobyerno ng North na pabalikin ang 29 years old noon na si Jang Kung-sung. Pero tumangging bumalik si Jang Kung-sung sa Pyongyang. Kaya ito ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-overdose ng sleeping pills. Isa rin sa dahilan ng kanyang pagpapakamatay dahil tutol ang kanyang magulang na ikasal siya sa kanyang manliligaw sa Paris. Okay, balik na tayo kay Jang Song-taek. 1970s nung nagsimula siyang humawak ng series of position sa Workers' Party of Korea o WPK. Siya ay unang naging instructor sa Pyongyang City Committee of the Workers' Party. Na-demote siya at inalis sa Workers' Party at naging manager na lang ng paggawaan ng bakal sa Nampo. Ang Nampo ito ay city at seaport na matatagpuan sa bandang south ng Pyongyang. Nakarecover lang ang kanyang karir nang siya ay naging deputy director o vice director ng Youth Work Department of the WPK Central Committee noong 1982 at kalaunan naging director na noong 1985. Siya ang unang nahalal ng Supreme People's Assembly o SPA, isang nominal parliament ng North Korea noong 1986. Noong April 1989, si Jang Song-taek ang pinili bilang People's Hero. June 1989 naman, nahalal siya na maging alternate member ng Central Committee of the Workers' Party of Korea. Noong April 1992, siya ay itinanghal bilang membro ng tinatawag na Order of Kim Il-sung. Ang Order of Kim Il-sung ay isa sa pinakamataas na honorary title na ibinibigay sa matapat at loyal na miyembro ng Workers' Party ng North Korea. Bahagi ito ng kanilang award system. Miyembro rin siya ng funeral committee ni Kim Il-sung noong 1994. Tapos, na-appoint din siya bilang first deputy director ng WPK's Organization and Guidance Department noong November 1995. 2006, sinama ni Kim Jong-il si Jang Song-taek sa isang official visit sa China. Noong October 2007, kinumpirma ng Korean Central News Agency na si Jang Song-taek ay na-promote bilang kauna-unahang Vice Director ng Workers' Party of Korea with oversight responsibility sa police, judiciary at ibang area sa internal security. Inappoint din siya bilang Director ng Administration Department, isang old agency ng Workers' Party na inabolish na noong 1990
at nirecreate sa pamamagitan ng paghati sa organization department. Nahalal din siya bilang Vice Chairman ng NDC o National Defense Commission noong April 2009. Sa panahong ito, siya ay sobrang close sa leader noon na si Kim Jong-il na tatay ni Kim Jong-un. Mula pa kay Kim Il-sung talagang hinahangaan na itong si Jang Song-taek. Dahil sa kanyang mga promotion na natanggap, ito ang nagdala sa kanya para maging key executive deputy na siyang pumapangalawang pinakamataas sa leader na si Kim Jong-il. Ang pag-angat ni Jang Song-taek ang isa sa naging dahilan kung bakit naging leader si Kim Jong-un. Siya kasi ay naging parte sa desisyon na si Kim Jong-un ang dapat ipalit sa namayapang ama na si Kim Jong-il at hindi si Kim Jong-nam. Ayon kay Wang Jang-yup na isang mataas na opisyal ng North na tumakas patungo South Korea, si Jang Song-taek ay isa sa tinitingnan noon na posibleng ipalit kay Kim Jong-il nang si Kim Jong-nam na panganay na anak nito ay tinuring na traidor ng bansa dahil sa tangkang pagbisita sa Tokyo Disneyland sa Japan. Ibig sabihin, never talaga naging candidate si Kim Jong-un para pumalit sa amang si Kim Jong-il dahil hindi naman talaga ito panganay. At si Jang Song-taek, kung titingnan sa kanyang karanasan, pagiging loyal at sa mga natanggap na parangal mula pa sa founder na si Kim Il-sung ay nanunungkulan na ito at tapat sa bayan, mas karapat dapat talaga ito kaysa kay Kim Jong-un. Ngunit, pinigilan itong mangyari ng mga ilang ganit sa kapangyarihan na naiinggit sa kanya. Kaya para wala nang maging issue, hinayaan na lamang ni Jang Song-taek na si Kim Jong-un ang pumalit bilang leader ng North Korea. December 25, 2011, pinakita ng North Korean television for the first time na si Jang Song-taek ay nakasuot ng military uniform at makikita sa uniforme nito bilang 4-star general. Nagpapakita ito ng loyalty at commitment sa bagong upong leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Hindi lang siya ang nag-push kay Kim Jong-un na maging leader, kundi siya rin ang gumabay dito sa lahat ng mga kailangan niyang gawin, lalo na nung bago pa lang siyang leader ng bansa. Pero bakit nga ba in-execute ni Kim Jong-un ang kanyang uncle? Okay, simulan natin dito. Si Jang Song-taek, bagamat isa sa tinatawag na political elite ng ilang dekada sa panunungkulan under Kim family, nangarap din ito na ireforma ang bansa. Sabi ng isang North Korean diplomat sa ibang bansa na tumakas rin patungong South Korea na minsang nakausap itong si Jang Song-taek pag namimili ito overseas para kay Kim Jong-un, malungkot itong nagkukwento patungkol sa kanilang mamamayan na naghihirap at namamatay sa gutom. Siya rin ay napag-alaman na nakikipag-ugnayan sa China para mapatibay ang relasyon ng isa't isa. Itinayo pa nga niya ang tulay sa Yalu River sa pagitan ng Chinese city of Dadong at Korean city of Sinoiju. Noong December 2013, halos matatapos na ang tulay. Yun din ang buwan na nagkaroon ng meeting ang top North Korean officials na humahawak ng national security and foreign affairs. At hindi inimbitaan dito si Jang Song-taek. Dito na nagsimulang makita na nagkakalamat na sa senior leadership, especially sa relasyon sa pagitan ni Kim Jong-un at ang kanyang all-powerful uncle na si Jang Song-taek. Nababahala si Kim Jong-un sa pagiging malapit ng kanyang uncle sa China kasi baka ito ang maging simula ng revolusyon ng kanyang mamamayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isa pa sa kinakainis ni Kim Jong-un, ang palagiang pagbibigay simpatsya nito sa kanyang half-brother na si Kim Jong-nam na naninirahan that time sa Macau at under protection ng Chinese government. Ang pagbagsak ni Jang Song-taek ay nakakagulat talaga na pangyayari para sa karamihan. Si Jang Song-taek ay guilty sa kasong treason dahil sa kanyang di umano pagtraidor nito sa sariling bayan. Number 1, pagkumbinse sa mga tao na hindi dapat bigyan ng respeto o sambahin si Kim Il-sung at Kim Jong-il. Number 2, pagtaliwas nito sa paniniwala ng monolithic ideological system na sinimula ni Kim Il-sung na kailangan bigyan ng mataas na respeto ang leader ng North Korea. Number 3, paghihintay daw nito ng pagkakataon na magkaroon ng revolusyon para masakatuparan niya ang kanyang planong reforma. Number 4, pag-abuso sa tiwala sa kanya ni Kim Jong-un sa kabila ng pagbibigay promotion sa kanya
Number 5, marami itong dinemote na opisyal at nagtatag ng sariling power base. Number 6, ang organization na kanyang nasasakupan ay transform niya bilang kanyang small kingdom. Number 7, kinikilala siya ng kanyang mga nasasakupan bilang number 1. Number 8, pagtraidor sa sariling bayan sa loob ng 50 years sa pamamagitan ng pagrenta ng mga lupa sa port ng Rason, North Korea sa mga foreign powers tulad ng China at Russia. Number 9, pagbaliwala sa bagong leadership structure na tintag ng Great Commander sa Supreme National Assembly. Number 10, noong 2009, nag-withdraw daw ito ng 4.6 million euros sa kanyang secret accounts para ilustay sa pagkakasino. Number 11, paghahanda sa military coup para mapatalsik ang kasalukuyang nakaupo na Supreme Leader na si Kim Jong-un para maging kapalit na Prime Minister upang maisaayos ang ekonomiya ng bansa. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga eksperyensadong reformers sa ibang bansa. Pinalabas ng live sa North Korean Central Television ang trial ni Jang Song-taek sa pamamagitan ng Special Military Tribunal ng Ministry of State Security o kilala sa State Security Department, at tinawag si Jang Song-taek sa publiko na mas masahol pa sa aso. December 12, 2013, si Jang Song-taek ay in-execute publicly. Pero hindi kaparehas sa ibang public execution sa mga political prisoners nila nasa pamamagitan ng firing squad with machine guns. Kundi ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na Kwanjae o execution by dogs. Sinasabi sa report, ang entire process ng execution ay tumagal ng oras. Si Jang Song-taek ay hinubaran at inilagay sa kulungan na mayroong 120 na asong hindi pinakain ng 3 araw at gutom na gutom. Ito ay nasaksihan ni Kim Jong-un at ng 300 na senior officials kung papaano kinain ng buo ang kanyang angkel ng mga aso. Ngunit pahayag ng North Korean Ambassador ng Britain na si Yoon Hak-bong sa isang interview na si Jang Song-taek ay hindi pinakain sa mga nagugutom na aso, kundi siya ay in-execute sa pamamagitan ng firing squad. Matapos ang execution kay Jang Song-taek, lahat ng naging associate niya, mga naging ka-close at nakatransaksyon ay in-execute rin sa pamamagitan ng firing squad. 415 ng mga tagasunod niya under Korean Workers' Party, mahigit 300 katao mula sa kanyang mga affiliated organizations at 200 officers ng State Security Department ang firing squad. Kasama din sa in-execute ang mga senior officials. Ayon sa report, halos 1,000 ang in-execute sa kaso ng uncle ni Kim Jong-un na si Jang Song-taek. Ang Rodom Sinmun na official newspaper ng Central Committee of the Workers' Party of Korea ay sinimulang burahin ang lahat ng reference na nag-uugnay kay Jang Song-taek. Sabi nga, as completely as possible. Sa kanilang website ay nasa halos 20,000 news item na patungkol sa kanya o kasama siya ang binura agad-agad. Maraming larawan ang inedit at inalis siya sa eksena. January 2014, nireport ng South Korean Yonhap News Agency na ang lahat ng kamag-anak o naiiwang mga kaanak ni Jang Song-taek, kahit ang mga bata, ay in-execute rin. Wala raw talagang ititira si Kim Jong-un na kaanak nito hanggang sa kaapu-apuhan. Isa sa pamangkin ni Jang Song-taek ay in-execute sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay gamit ang flamethrower. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na si Kim Jong-un ay hindi natatakot sa sinuman. Kung ang mataas nga na opisyal niya o maging ang kamag-anak niya kaya niyang paslangin, ang ibang tao pa kaya? Hindi lamang ito mensahe sa mga bansang nagtatangkang kalabanin siya, kundi babala rin ito sa mga ordinaryong mamamayan ng North Korea na wala silang ibang pwedeng kapitan maliban sa kanya.